Ma'am? Mahina kong tawag sa mami kong natutulog sa hospital bed. Nang maibalita ni Lorenzo sa akin ang kalagayan ng mami ko'y kaagad akong nakiusap dito na umuwi na lamang kami. Pinapangako ko naman dito na wala akong sasabihin sa mga pulis o kahit na sa mga magulang ko. Sasabihin ko sa mga ito na kusa akong sumama kay Lorenzo at nakipagtanan dito. Pero saka ko naiisipin iyon, gusto ko munang mapakita at makipag-usap sa mami ko. Si daddy naman ay nakausap na ako. Noong unay nagalit pa ito. Pero nang sinabi ko dito na buntis na ako at kasal na kami ni Lorenzo, ay umiiyak na lamang itong niyakap ako. Ang mahalaga daw ay ligtas ako at walang nangyaring masama sa akin. Ako muna ang pumasok sa silid kung saan nandoon ang mami ko. Ang sabi ni daddy ay nagkasakit daw ito simula nang mawala ako at hindi na daw ito kumakain. May mga gabing hindi daw ito natutulog dahil palaging pumupunta sa silid ko at niyakap ang mga pictures ko doon at mag-iiyak. Mami, mahinang tawag ko dito. Dahan-dahan naman itong nagmulat ng mga mata saka ito napautal na nagsalita. Eliza anak, ikaw ba yan? Tigmak ang luhang tanong nito sa akin. Kinagap ko kaagad ang kamay nitong saka hinalika na tumango ako. Ang ano ko, thank God at nandito ka na anak. Please, mangako kang wag mo na ulit akong iiwan ha. Wika nito sa akin. Yes mami, pangako. Iyak ko ding saa dito. Pilit itong bumangon. Pero tinulungan ko ito. Saka ko nito niyakap ng mahigpit. I love you anak. Miss na kita. Wika pa nito sa akin. I miss you too mommy. Kaya pagaling po kayo ha. Dahil kayo po ang isasama ko kapag may monthly check-up ako sa aking doktor. Wika ko pa. What do you mean anak? May sakit ka ba? Nagtatanong ang mga matang tanong nito sa akin. No mommy, wala po akong sakit. Gusto ko pong ipaalam sa inyo that I'm having a baby. Pagiging lola na po kayo. Ngiting wika nito. Wait, anong you're having a baby? Bakit? Tanong nito sa akin. Mami, noong nawala po ako ay hindi po ako nakidnap. Sumama akong makipagtahanan kay Lorenzo, anak ni Tito Rodolfo. Nagpakasal kami pero gusto ko pong sabihin sa inyo na mabait ho ang asawa ko. Sorry po dahil pinag-alala ninyo ako. Wika ko dito. So, ngayon kasal na kayo at may anak na? Pinag-aalala mo kami Eliza? Sana man lang tumawag ka sa amin ng daddy mo na huwag ka mo kaming mag-alala dahil nag-asawa ka na pala. Dahil halos ikamatay ko na ang balita ng mga pulis na wala pa rin silang lead kung nasaan ka. Sobrang sakit sa akin anak. Hindi naman kami magagalit ng nanay mo kung gusto mo nang magkaroon ng sariling pamilya. Dahil nasa tamang edad ka na naman. Pinag-alala mo ako anak. Umiiyak nitong wika sa akin. I'm so sorry mommy. Nagdalawang isip lang po akong sabihin sa inyo ang totoo na nagkamabutihan kami ni Lorenzo. Dahil alam ko kapag nalaman ni Tita Sylvia na kami ng anak nila ni Tito Rodolfo, makamagalit po ito sa amin ni Lorenzo. But she's not your mother para isipin mo pa siya. She's your auntie. Tita mo lang siya. Kami dapat ang iniisip mo anak. Wika nito sa akin. I know ma'am na masama ang loob niyo sa akin. At sana maintindihan ninyo ako. Wika ko dito. Ano pa nga bang magagawa ko? Ilang buwan na ba ang tiyan mo? Tanong nito sa akin habang nagpapahid ito ng luha. 1 buwan pa lang ho, mahigit mami. Wika ko dito. Mag-iingat ka palagi. Alagaan mo yung baby mo. Wika nito sa akin. Thank you mami. My God, Eliza andito ka na iha? Malakas ang boses ng tiyahin niyang si Sylvia nang pumasok ito sa silid ng kanyang ina. Nakangiti naman akong tumango dito. Thank God iha, at okay ka lang? Saan ka ba galing? Sino bang kumuha sa iyo para maipukulong natin? No tita, wala akong kumuha sa akin o kumidnap. Gusto pa akong sumama sa kanya at nakipagtanan. At doon kami nagpakasal sa malayang lugar. Wika ko dito. What? May asawa ka na? And who's that lucky guy? Ngiting tanong nito sa akin. Si Lorenzo po tita. Siya po ang asawa ko at ang ama ng magiging anak ko. Wika ko dito. Ano? Paano nangyari iyon? Naguguluhang tanong nito sa akin. Mahabang kwento po. Wika ko na lamang dito. Ate, paano iyan? Mag-asawa na pala si Lorenzo at itong anak mo. Ganun lang ba yon? Wika ng tiyahan ko kay mami. Wala na tayong magagawa Sylvia. Iyan ang desisyon nila. Kaya tanggapin na lang natin. Saad pa ng mami ko. Tita, magbati na ho kayo ni Lorenzo. Mabait naman po siya. Kaya ko nga po siya mahal eh. Wika ko sa tiyahin ko. Sa tingin nyo, papatawarin niya pa ako sa kabila ng lahat? Tanong niya nito. Tita, I'll assure you po na mapapatawad kayo ng asawa ko po. Mabait po si Lorenzo. Nagiging ganoon lang po siya dahil namatay ang mami niya.
At alam kong alam ninyo na kayo po ang dahilan ng pagkamatay ng mami niya. Kaya humingi na lamang po kayo ng tawad sa asawa ko. Pangako, papatawarin niya po kayo. Wika ko pa dito. Sige iha, susubukan kong kausapin siya kapag may pagkakataon ako. Wika nito sa akin. Ngumiti naman ako dito saka si mami. Dapat noon mo pa ginawa iyan, Sylvia. Wala, hindi sana namatay ang mami ni Lorenzo. Saad pa ng mami ko. Tama kayo ate. Masyado akong nagpadala sa insecurities ko at galit ko kaya ako nagawa ang mga iyon. Pero nagsisisi na ako. Pinagsisisihan ko ang nagawa ko kay Marjorie. Pinag-initan ko ito at palaging pinapahiya sa harap ng maraming tao. Galit na galit ako dahil sobrang unfair ng mundo. Siya nakakabago lang na nakilala ng asawa ko nagkaroon kaagad sila ng anak. Samantalang ako pinakasalan ng at lahat wala pa rin akong anak. Uwi ka pa nito. Tita, naintindihan ka po namin ni Mami. Pero malay nyo naman po may plano sa inyo ang Diyos kung bakit hindi niya kayo binigyan ng anak. Dahil sa iba niya binigay at iyon ay ang maging pangalawang mami ni Lorenzo. Hinayaan niyo po kasing lasunin ng galit at puot niyo si mami ng asawa ko. Kaya kayo nagkakaganyan. Alam ko pong mahirap tita. Pero sana tinanggap mo na lang si Lorenzo bilang anak ni Tito Rodolfo. Dahil iyon naman talaga ang katotohanan. Wika ko pa dito. Tama Eliza, Sylvia. Masyado ka kasing nagpadala sa galit mo kaya mo nagawa ang mga bagay na iyon. Kasi kahit na hindi ko pa gaanong kilala si Lorenzo, alam ko sa sarili ko na mabait itong batang ito dahil mabait ang nanay niya. Hindi kasi siya tinuruang walang respeto sa iyo. Di ba naalala mo? Bago namatay si Marjorie, nire-respeto ka pa ni Lorenzo. Dahil alam natin na iyon ang turo sa kanya ng batang iyon. Ang pagkakamali mo lang ay sinara mo ang puso mo sa mga taong gustong pumasok sa buhay mo. Kaya ka naging ganyan. Wika pa ng mami ko sa kapatid nito. Tita, bukas po may handaan kami sa bahay nila Lorenzo. Pilitin niyo po si Tito Rodolfo na pumunta kayo at mangako ka sa kanya na hindi ka nagagawa ng gulo para makausap mo si Lorenzo. At ikaw naman mami, magpagaling ka po para makasama ka na namin doon. Wika ko din sa mami ko. Sige anak, wika nito sa akin. The finale. Thank you po sa pagtanggap ninyo sa akin, Mami, Daddy. Ngiting wika ni Lorenzo sa mga magulang ni Eliza. Yes, Lorenzo. Dahil mahal kang talaga ng anak namin kaya nagpapasalamat kami na inaalagaan mo ang anak namin. At aaminin ko dun sa iyong nagalit at nagtampo kami dahil pakiramdam namin hindi kami importante kay Eliza. Kaya niya kami natitiis na huwag tawagan. Pero sa sinabi niya sa amin na magkakaanak na raw kayo, natunaw na lamang bigla ang tampo at galit namin dahil magiging lolo at lola na kami ni Vivian. Ngiting sad na ang ama ni Eliza sa akin. Nasa bahay kasi namin sila, sa mismong bahay namin ng mami ko. Dito gustong tumira ni Eliza, kaya sobrang saya ko dahil mananatili sa bahay na ito ang alaala ng namayapa kong ina. Sabay pa kaming napalingon nang dumating si Daddy at ang asawa nito. Alam kong gulo na naman ito dahil wala namang pinipiling lugar ang babaeng ito kapag nagalit. Son, andito kami ng tita Sylvia mo. Gusto ka raw niyang kausapin. Wika ng daddy ko, saka kami nagkatinginan ni Eliza. Tumango ito sa akin saka ngumiti. Nag-excuse muna ako sa mga ito para sa garden kami mag-usap ng asawa ni Daddy Rodolfo. What is it? Malamig kong tanong dito nang maramdaman kong sumunod nga ito sa akin. Lorenzo, I'm sorry sa mga nagawa ko sa inyo ng mami mo. Nagalit lang talaga ako dahil pakiramdam ko inagawan ako ni Marjorie. Nabulag ako sa galit at pagseselos ng mga panahong iyon. Gusto ko ring humingi ng tawad sa mga nagawa kong pamamahiya sa mami mo. Alam ko din sa sarili ko na ako ang may kasalanan sa pagwakas ng buhay ng mami mo. Patawarin mo ako, iho. Dapat tinanggap na lamang kita. Dapat tinanggap ko na lang sa sarili ko na never ko nang maranasang maging isang ina. Mas na-insecure ako nang malaman kong lalaki ang anak nila Marjorie at Rodolfo. Kaya patawarin mo sana ako, Lorenzo. Pero kung hindi mo man ako mapatawad, naiintindihan ko dahil hindi naman biro ang nagawa kong pagkakamali sa inyong mag-ina noon. Mahabang wika nito sa akin. Tita Sylvia, aaminin ko po sa inyo na nagalit talaga ako sa inyo at nawala ng respeto. Pero alam ko sa sarili ko na hindi nagugustuhan ng mami ko ang nangyari sa buhay ko, ang magtanim ng galit. Dahil hindi ganoon ang mami ko. Wika ko din dito. I know, iho. Kaya nga, maiintindihan ko din na kung hindi mo ako bibigyan ng second chance dahil sa mga nagawa ko sa inyo. Wika nito sa akin. Okay na ho, tita. Madali naman hong magpatawad eh. Saka po, naintindihan ko rin ho kayo. Ngiting wika ko dito.
Salamat Lorenzo. Nakangiti na tong saad sa akin. Wala ho iyon tita. Saad ko pa. Nang matapos kami mag-usap ni Tita Sylvia ay gumaan ang pakiramdam ko. Nawala ang bigat na nakadagan sa dibdib ko. Naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ni Eliza sa likuran ko. Okay ka lang ba? Tanong nito sa akin. Yes love, okay lang ako. Gumaan nga ang pakiramdam ko eh. Wika ko dito, saka ako humarap dito at nginitian nito. Di ba sabi ko sa iyo, nakakagaan sa dibdib ang pagpapatawad? Saka, alam mo namang iyon ang gusto ng mami mo, ang matuto kang magpakumbaba at magpatawad. Wika nito sa akin. Dahil iyon lahat sa iyo love. Dahil tinulungan mo akong maging magpatawad. Binago mo ang pananaw ko sa buhay. Kaya sobrang mahal na mahal kita. Wika ko dito. Mahal din kita Lorenzo Santibanez. Wika din ito sa akin. Iha Eliza, napalingon kami nang marinig namin ang boses ng daddy ko. Po, bakit ho? Tanong ng asawa niya kay daddy. Congratulations sa inyo ng anak ko. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwalang ikaw ang magiging manugang ko. Pero salamat dahil di mo pinahamak ang anak ko, iha. Wika ng daddy ko kay Eliza. Daddy, kung gagawin ko po ang bala ko, paano ang anak ko? Saka po, pinakasalan naman ho ako ni Lorenzo. Kaya mas pipiliin ko pong magsinungaling na lamang sa mga magulang ko. Alam ko po na balang araw ay maiintindihan nila ako. Wika naman ni Eliza sa daddy ko. Doon ko talagang napatunayang mahal akong talaga ng babaeng kinidnap ko. Busilak ang puso nito kaya babawi talaga ako dito. At gagawin ko ang lahat maging maganda lang ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Thank you iha. Huwag kang mag-alala. Ipapakasal ko kayo ni Lorenzo sa simbahan kapag nakapanganak ka na. Basta mag-iingat ka palagi para sa baby mo. Ngiting wika pa ng daddy ko kay Eliza. Yes dad, saad din ito. Gabi na nang umuwi sila daddy at ang mga magulang ni Eliza. At kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang na ayos na rin namin ni Tita Sylvia ang lahat. Bati na din kami. Tama si Eliza. Mas gagaan ang dibdib mo kapag marunong kang tumanggap sa pagkakamali mo at marunong kang magpatawad. Love, what are you thinking? Ayaw mo bang matulog? Tanong sa akin ni Eliza. Ha? Matutulog na din ako love. Ikaw matulog ka na dahil bawal sa'yo ang magpupuyat. Wika ko pa dito. Yeah, I know. Sige, good night love. Wika nito sa akin. Good night din. I love you, Mrs. Eliza Mendez Santibanez. Wika ko dito. I love you more, Lorenzo Santibanez. Ngiting saad din ito sa akin. Hinalikan ko ito sa labi saka ko ito niyakap ng mahigpit. Matutulog na kami para kinabukasan ay sabay na naman naming harapin ang bagong kabanata ng buhay namin. Alam kong hindi kami perfect na Eliza bilang mag-asawa, pero gagawin ko ang lahat para mas maging maayos ang pagsasama namin, lalo na sa magiging anak namin. At sisikapin kong maging maayos ang pagpapalaki namin sa magiging anak namin ni Eliza. May takot sa Diyos at marunong rumespeto sa kapwa. Katulad ng pagpapalaki ng mami ko sa akin. Wala na akong mahihiling pa sa lahat ng blessings na dumating sa buhay naming mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Eliza Mendez and Lorenzo Santibanez. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay at pagkikinig sa kwentong pag-ibig ko. Thank you and God bless.